Kung nabubuhay ka sa mababang sweldo at iniisip mo na ang mayayaman lang ang maaaring mamuhunan, bumuo ng kayamanan o makamit ang kalayaang pinansyal na kanilang pinapangarap, ikinalulungkot kong sabihin sa iyo, ngunit ang pag-iisip na ito ay maaaring sumasabotahe sa iyo. At mas masahol pa, maaari mong gawin ito ngayon nang hindi namamalayan. Paano yumaman sa mababang sahod? Ang 8 na sikreto ni Robert Kiyosaki. Ipapakita sa iyo ng video na ito kung ano ang walang nagsasabi sa iyo. Sa likod ng mga eksena ng money game, ang mga alituntunin na tahimik na sinusunod ng mayayaman, kahit na nagsisimula sa simula. At oo, makikita mo kung paano posible na magbago ng kaunti sa marami nang hindi nangangailangan ng swerte, mana o mga himala. Maaari mong simulan ang pagbuo ng iyong kalayaan sa pananalapi ngayon na may kaunting pera sa iyong bulsa. Unang sikreto, ayusin ang iyong buhay na pinansyal. Kung sa tingin mo ay nawawala ang iyong sweldo sa sandaling tumama ito sa iyong account, hindi lang ito isang impression, ito ay isang pattern. At ang ugat ng problemang ito ay hindi kung gaano kalaki ang iyong kinikita, ngunit kung gaano karaming kontrol sa pananalapi ang mayroon ka. Maraming tao na may mababang sweldo ang naniniwalang maaayos lang nila ang kanilang mga pananalapi kapag nagsimula silang kumita ng mas malaki. Ngunit ito ay isang mental na bitag na nakakaparalisa. Dahil sa practice, kung hindi mo makontrol ang $100, hindi mo rin makokontrol ang 1,000. Ang sikreto ay wala sa dami, nasa ugali mo. Ang unang susi ay simple ngunit makapangyarihan, itala ang lahat. Oo, lahat. Mula sa iyong renta hanggang sa $2 na kape sa kanto. Maaring mukhang hangal, ngunit ang ganitong uri ng nakatagong paggastos ay nakakaubos ng iyong pera nang hindi mo namamalayan. Gumamit ng app, notebook, spreadsheet sa iyong telepono, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay alam mo kung saan napupunta ang iyong pera. Dahil ang mga nakakakita lang ang makakakontrol nito. At ang mga kumukontrol lamang nito ang makakapagpabago nito. Kapag sinimulan mong makita ng malinaw ang iyong paggastos, may mahiwagang mangyayari. Nagsisimula kang mapansin kung ano ang hindi makatwiran. Ang streaming na subscription na iyon ay hindi mo man lang ginagamit, ang paghahatid sa Biyernes na naging nakagawian, ang interes sa iyong credit card bill. Lahat ng ito ay maaaring inaagawan ka ng mga tunay na pagkakataon para sa paglago ng pananalapi. At kapag ikaw ay nasa mababang sweldo, ang bawat maling pagpili ay mas mabigat. Sa makatuwid, ang pagputol ng labis na paggasta ay nagpapalaya, hindi nagpaparusa. Laging inuulit ni Robert Kiyosaki, ang hindi marunong magkontrol ng kaunti ay hindi marunong magkontrol ng marami. At tama siya. Ang pag-aayos ng iyong mga pananalapi ay tulad ng paghahanda ng lupa bago ang pagtatanim. Kung babaliwalain mo ang hakbang na ito, walang lalago ng masigla. Pinakamaganda sa lahat, nagkakahalaga ito ng $0 para makapagsimula. Ang kailangan lang ay katapatan sa iyong sarili at isang pangako sa iyong hinaharap. At sa huli, mauunawaan mo kung paano ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring maging panimulang punto para sa iyong kalayaan sa pananalapi. Ikalawang lihim, iwasan ang masamang utang. Ngayon na nagsimula ka ng ayusin ang iyong mga pananalapi, oras na para harapin ang isa sa pinakamalaking magnanakaw ng yaman, ang masamang utang. Oo, may dalawang uri ng utang at ang pag-unawa sa pagkakaiba ay maaaring ganap na magbago sa takbo ng iyong buhay pinansyal. Ang mabuting utang ay naglalagay ng pera sa iyong bulsa sa hinaharap. Nauubos ng masamang utang ang kaunting mayroon ka, buwan-buwan na nagpapanatili sa iyong nakulong sa isang tila walang katapusang ikot. Malinaw na binanggit ito ni Robert Kiyosaki sa Rich Dad, Poor Dad. Ang magandang utang ay utang na nagdudulot ng kita,
tulad ng pamumuhunan sa kursong pagsasanay, pagsisimula ng maliit na negosyo o pagbili ng ari-arian na lumilikha ng passive income. Ang masamang utang, gayunpaman, ay ang kabaligtaran. Binabayaran ng bagong cellphone na iyon ng installment habang mayroon ka pang mga natitirang bayarin. Ginagamit nito ang iyong credit card bilang extension ng iyong sweldo. Nahuhulog ito sa bitag sa pananalapi ng paggastos ng hindi mo kayang bayaran. Kung may utang ka ngayon, huminga ka ng malalim. Hindi ito ang oras para sa pagkakasala, panahon na para sa kalinawan. Kumuha ng isang piraso ng papel, isang spreadsheet o iyong telepono at ilista ang lahat. Kung sino ang utang mo, magkano ang utang mo, interest, installment, petsa. Saka ka lang makakapag-ipon ng planong pagtakas. Magsimula sa mga may pinakamataas na rate ng interes. Ito ang mga pinakanakakaubos ng iyong pera. Sa bawat utang na bayaran, malaya mo ng kaunti ang iyong kinabukasan. Ngunit mag-ingat, huwag lumikha ng mga bago habang binabayaran pa rin ang mga luma. Mukhang halata, ngunit dito maraming tao ang nadudulas. At kung mayroong isang parirala na kailangang umalingaw-ngaw sa iyong isipan mula ngayon, ito ay, kung binayaran mo ang iyong iPhone ng installment habang mayroon kang natitirang mga utang, nagkakamali ka. Mahirap, siguro, kailangan, siguradong. Dahil para sa mga mababa ang sahod, ang edukasyon sa pananalapi ay hindi isang luho, ito ay kaligtasan. At sa huli, mauunawaan mo kung paano ang pag-alis sa utang ay nagbibigay daan para sa pagbuo ng mga asset at sa wakas ay ginagawa ang mga unang hakbang tungo sa kalayaan sa pananalapi. At kung nakakatulong na sa iyo ang content na ito na makita ang pera sa ibang paraan, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel. Marami pang darating at hindi mo gugustuhing makaligtaan ang susunod na hakbang sa paglalakbay na ito. 3 lihim, lumikha ng pondo ng kalayaan. Kapag naayos mo na ang iyong bahay at nagsimulang umahon sa utang, ang susunod na hakbang ay ilagay ang iyong pundasyon para sa seguridad, ang iyong pondo sa kalayaan. Tinatawag ito ng maraming tao bilang isang pinansyal na reserba, ngunit dito ang termino ay nagdadala ng ibang kahulugan. Ang pondong ito ay hindi lamang para sa mga emerhensya. Ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip upang makagawa ng mga desisyon ng walang kawalan ng pag-asa. At ang pinakamagandang bahagi, maaari kang magsimula sa maliit. 20 o 30 dolyar sa isang buwan ay sapat na upang ibalik ang mga bagay sa paglipas ng panahon. Ang reserbang ito ay kumikilos tulad ng isang life jacket. Alam mo kapag nasira ang iyong sasakyan, may hindi inaasahang medikal na bayarin o tumaas ang iyong renta. Kung wala kang naiipon, malulunod ka sa panibagong utang. Ngunit kapag mayroon kang pundong ito, huminga ka. Malinaw kang kumilos. Iniiwasan mo ang sikat na 10 installment na walang interes na nagnanakaw sa iyong kinabukasan. At higit sa lahat, huminto ka sa pamumuhay sa survival mode at simulang buuin ang iyong kalayaan sa pananalapi ng may kamalayan. Si Robert Kiyosaki ay may isang parirala na tila simple ngunit revolusyonaryo, bayaran mo muna ang sarili mo. Sa madaling salita, bago mo bayaran ang iyong singil sa kuryente, ang iyong credit card, ang iyong renta, magtabi ng ilan para sa iyong sarili. Parang counterintuitive, alam ko. Ngunit ang pagtatabi ng pera ay ang unang hakbang tungo sa pagtigil sa pagiging alipin ng iyong sweldo at simulang bumuo ng isang unan na magbibigay sa iyo ng kalayaan sa pananalapi. Ang kalayaan ay nagsisimula sa maliliit na gawi at ito ang isa sa pinakamakapangyarihang mayroon. Tratuhin ang pondong ito bilang isang bagay na sagrado. Itago ito sa isang hiwalay na account, isang digital savings account, isang savings account, anuman. Ang mahalaga ay hindi ito nagiging bahagi ng iyong pang-araw-araw na budget. Tandaan, ito ang matabang lupa kung saan mo itatanim ang mga unang pag-aari ng iyong buhay. At sa huli,
Mauunawaan mo kung paano magiging springboard ang pondong ito na mag-aalis sa iyo sa problema at magdadala sa iyo ng diretsyo sa susunod na antas ng iyong mayamang mindset. 4 na lihim, mamuhunan sa iyong kaalaman. Ngayong mayroon ka ng ligtas na pundasyon, oras na para palakasin ang iyong pinakamalaking asset, ang iyong isip sa pananalapi. Oo, ang pinakamalaking asset na maaari mong magkaroon ay wala sa bangko, nasa pagitan ng tenga mo. At hindi ako ang nagsasabi nito. Ito ay si Robert Kiyosaki mismo, may akda ng Rich Dad, Poor Dad. Walang pagod niyang inuulit, ang kaalaman ay ang bagong pera. Dahil lahat ng natutunan mo tungkol sa pinansyal na edukasyon ngayon ay makikinabang sa iyo habang buhay at walang panganib na ito ay mawala o kumpiskahin. Ang problema ay ang tradisyonal na edukasyon ay nagturo sa amin ng lahat maliban kung paano pamahalaan ang pera. Natuto kaming magsaulo ng mga formula, pangalan ng ilog at makasaysayang petsa, ngunit hindi nila kami tinuruan kung paano maglaro ng pera. Hindi nila kailanman ipinaliwanag kung ano ang mga asset at pananagutan, kung paano gumagana ang tambalang interes, o kung bakit napakaraming nabubuhay sa utang habang kakaunti ang nagtatayo ng kayamanan sa katahimikan. Ito ay hindi nagkataon lamang, ito ay salamin ng maling sistema ng edukasyon na naghahanda sa atin na mabuhay, hindi umunlad. Ngunit ngayon na may isang cellphone at internet access, meron kang isang buong universo sa iyong mga kamay. Mga channel sa YouTube, ebook, podcast, maikling video, libre lahat. Maaari kang mag-aral ng personal na pananalapi, matutunan kung paano mamuhunan sa maliit na pera, maunawaan kung paano lumikha ng karagdagang mga mapagkukunan ng kita lahat mula sa simula. At hindi ito walang laman na teorya. Practical, straight-to-the-point na kaalaman na maaari mong ilapat sa iyong pang-araw-araw na buhay kahit na may mababang sweldo. Gusto mo ng totoong buhay na halimbawa? Si Leandro ay isang katulong sa gasolinahan, maliit ang kinikita at nabubuhay sa pula. Isang araw, nagpasya siyang mag-isa ng financial literacy. Nanonood siya ng mga video sa gabi, nagbasa ng mga aklat na hiniram sa silid-aklatan at inilapat ang kanyang natutunan. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon siya ng emergency fund, nagsimulang mamuhunan at kumita pa ng karagdagang kita sa pagbebenta ng mga lunchbox. Ano ang nagbago? Ang kanyang mindset. At sa huli, mauunawaan mo kung bakit ang mga namumuhunan sa kanilang mga utak ay nagtatayo ng yaman na hindi maaaring ibagsak ng anumang krisis sa merkado. Secret 5. Gumawa ng extra income source. Pagkatapos mamuhunan sa kaalaman, oras na para gawing pera ang alam mo. At narito ang isang tuwirang katotohanan. Kung ang iyong mababang sweldo ay hindi sumasaklaw sa mga pangunahing kaalaman, kailangan mo ng isang bagong mapagkukunan ng kita. Maging mapurol tayo. Ang paghihintay para sa pagtaas o promosyon ay maaaring tumagal ng maraming taon. At kung minsan, hindi ito dumarating. Ngunit ang paggamit ng iyong kasalukuyang mga kasanayan upang makabuo ng karagdagang kita ay maaaring magsimula ngayon. Hindi ito kailangang maging perpekto. Dapat lang na posible. Marahil ay marunong kang magluto, maggupit ng buhok, mag-alaga ng mga alagang hayop, magbenta online, magpako, manahi o magpaliwanag ng matematika na walang katulad. Ang lahat ng ito ay maaaring maging pera. Ang internet ay nagbukas ng mga pintuan na hindi pa umiiral noon. Maaari kang mag-promote sa WhatsApp, Instagram at sa pamamagitan ng salita ng bibig. Magsimula sa maliit gamit ang nasa kamay mo. Isang oven, isang backpack, isang lumang cellphone. Ang susi dito ay hindi pagkakaroon ng marami. Ginagawa nito ang pinakamahusay sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Sinabi ni Robert Kiyosaki na ang mayayaman ay nag-iisip ng mga pagkakataon, habang ang mga mahihirap ay nakakakita lamang ng mga hadlang. Ang pagkakaiba ay namamalagi sa focus. Ang mga naghahanap ng solusyon, hanapin sila.
At pinatunayan ito ng kwento ni Giselle. Siya ay isang administrative assistant, kumikita ng isang masikip na sweldo, naninirahan sa pula. Isang araw, natutunan niya kung paano gumawa ng brownies mula sa isang libreng video at kinuha ang mga ito upang ibenta sa trabaho. Unang buwan, $200 pa, pagkatapos 500. Ngayon, siya ay nakatira sa labas ng kanyang sariling kusina at tinatamasa ang kumpletong kalayaan sa pananalapi. Ang paglikha ng dagdag na pinagkukunan ng kita ay hindi lamang tungkol sa kita ng higit pa. Ito ay tungkol sa paglipat ng iyong posisyon sa board. Tumigil ka sa pagiging hostage sa iyong sweldo at maging isang taong gumagawa ng pera. At sa huli, mauunawaan mo kung paano ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring maging push na kailangan mo para malampasan ang kakapusan at simulan ang iyong unti-unting paglago sa pananalapi na may autonomiya, layunin at pananaw para sa hinaharap. 6 na sikreto, matutong mamuhunan sa maliit na pera. Ngayong nakagawa ka na ng dagdag na kita, oras na para gawin ang perang iyon para sa iyo. At narito ang isang paghahayag na makapagpapalaya sa iyo. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimulang mamuhunan. Maaari itong magkaroon ng 50, 30 o kahit $10 sa isang buwan. Ang mahalaga ay ang ugali, hindi ang dami. Nagbabago ang laro. Kapag naiintindihan mo na ang pamumuhunan ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng marami. Ito ay tungkol sa pagsisimula ngayon, kahit na sa kaunti. Itinuro ni Robert Kiyosaki na may 2 bahagi ang laro ng pera. Ang pag-alam kung paano kumita at pag-alam kung paano dumami. At ito ang ikalawang bahagi na tunay na naghihiwalay sa mga nabubuhay lamang mula sa mga nagtatayo ng yaman. Ang multiplikasyon ay nagmumula sa pamumuhunan. Ngunit bago ka magsimulang magbuhos ng pera sa anumang bagay, kailangan mong maunawaan kung saan ka pupunta. Ang pamumuhunan ng walang taros ay parang pagmamaneho ng nakapikit, mapanganib at mahal. Kaya matuto mo na pagkatapos ay mag-apply. Maaari kang magsimula sa mga pondo sa real estate, mga pondo sa pamumuhunan, mga stock na nagbabayad ng dibidendo o mga pamumuhunan na may fixed income at hindi mo kailangang maging eksperto sa isang gabi. Ang kailangan mo ay maunawaan ang mga pangunahing kaalaman, ang iyong profile, ang mga panganib at kung ano ang maiaalok sa iyo ng bawat uri ng pamumuhunan. Mag-aral ng kaunti bago. Mamuhunan ng mahinahon at subaybayan ang iyong pag-unlad. Ang pakinabang dito ay hindi lamang pinansyal, ito ay mental. Kapag nakita mong lumalaki ang iyong pera, kahit dahan-dahan, nagbabago ang iyong kumpiyansa. At ang kumpiyansa na ito ay susi. Dahil mas marami kang natututunan, mas marami kang namumuhunan. At kapag mas marami kang namumuhunan, mas maraming kalayaan ang nabubuo mo. Ito ay isang magandang cycle na nagsisimula sa maliit ngunit maaring maghatid sa iyo ng malayo. At sa huli, mauunawaan mo kung bakit ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi masyadong maliit ang pamumuhunan. Hindi ito magsisimula. Ang mga nagtatanim ngayon ng may disiplina, umaani bukas ng may kapayapaan ng isip. Lihim na 7, di magkaroon ng pasensya at pagkakapare-pareho. Maraming tao ang sumusuko sa kalagitnaan dahil masyadong mabilis silang umaasa ng mga resulta. Ngunit ang matalinong pera ay tulad ng isang buto. Ito ay lumalaki sa tamang panahon na may patuloy na pagtutubig. Kung gusto mo ng kalayaan sa pananalapi, kailangan mong maunawaan na walang matatag na kayamanan kung walang disiplina sa pananalapi. Ang isang buwang pag-iipon ay hindi magbabago sa iyong buhay, ngunit isang taon ang nagbabago sa lahat. Ang sikreto ay hindi bilis, ito ay direksyon at pagkakapare-pareho. Madalas sabihin ni Robert Kiyosaki, ang kayamanan ay hindi isang sprint, ito ay isang marathon. At tama siya. Ang mga nagtatayo ng tunay na kayamanan ay unti-unti itong ginagawa.
na may malay tao na pang-araw-araw na pagpili. Namumuhunan sila kahit na mukhang maliit, nag-aaral kahit pagod, at patuloy pa rin kahit na hindi nila nakikita ang agarang resulta. Ang pasensya ay ang kalasag laban sa panghihina ng loob, at ang pagkakapare-pareho ang tulay sa pagitan mo at ng iyong masaganang kinabukasan. Maaaring hindi mo pa nakikita ang epekto ng iyong mga aksyon ngayon, pero 2, 5 o 10 taon mula ngayon, magbabalik tanaw ka at magpapasalamat na hindi ka sumuko. Pinagsama-samang interes, ang mayamang pag-iisip, maliliit na ari-arian. Lahat ng ito ay lumalaki sa katahimikan. Ang oras ang iyong pinakadakilang kakampi kung alam mo kung paano ito gamitin. At sa huli, mauunawaan mo na ang mga nagpupumilit ay umaani, yung huminto balik sa square one. Secret 8, maniwala sa mga oportunidad. Kapag ang iba ay natatakot sa panahon ng kawalan ng katiyakan na ang pinakamalaking pagkakataon para sa pag-unlad sa pananalapi ay lumitaw. Ngunit, balintuna, ito rin ay kapag ang karamihan sa mga tao ay nag-stall. Nakakatakot ang mga krisis, oo. Ngunit, pinababa rin nila ang mga presyo ng asset, ibinubunyag ang mga nakatagong pagkakataon at sinusubok ang tapang ng mga handa. Habang marami ang tumatakas, ang mga may pangitain ay kumikilos. Itinuro ni Robert Kiyosaki na ang mga tunay na mamumuhunan ay mahusay kapag ang merkado ay nasa gulat. Hindi nila sinusunod ang kawan sa tingin nila. Habang ang iba ay nagbebenta dahil sa takot, bumili sila ng madiskarteng. Posible lamang ito dahil nakagawa sila ng pundasyon, mga reserbang pinansyal, kalinawan ng isip at edukasyon sa pananalapi. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagiging handa kapag may mga pagkakataon. Kung mayroon kang pondong pang-emerhensya at handa na pag-iisip, kikilos ka ng walang pag-asa. Makikita mo kung saan walang ibang gumagawa at namumuhunan kapag ang lahat ay tila babagsak. At sa huli, mauunawaan mo kung bakit pinoprotektahan ng mayayaman ang kanilang mga ari-arian sa mga oras ng krisis dahil doon sila pinakamalaki. Kaya, manunood ka ba mula sa malayo o susulitin mo ba ang iyong pagkakataon? Ngayong alam mo na ang 8 lihim na maaaring magbago ng iyong buhay pinansyal kahit na may mababang sweldo, ang tanong ay nananatili. Ano ang gagawin mo dito? Hahayaan mo bang ang kaalamang ito ay maging isa pang video na pinapanood mo o ilalapat mo ba ito hakbang-hakbang hanggang sa makamit mo ang tunay na kalayaan sa pananalapi? Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Ngunit kailangan mong magsimula sa isang lugar. Pag-aayos ng iyong mga pananalapi, pag-alis sa utang, pagbuo ng isang emergency fund, pag-aaral, pagbuo ng karagdagang kita, pamumuhunan, lahat ng ito ay posible kahit na nagsisimula ka sa maliit. Ang naghihiwalay sa mga yumaman sa mga nananatiling stagnant ay hindi ang kanilang sweldo. Ito ang kanilang pang-araw-araw na saloobin sa pera. Kaya pag-isipan ito, magpapatuloy ka ba sa autopilot, magtatrabaho sa buong buwan para magbayad ng mga bill at uulitin ang walang katapusang cycle na ito? O kukunin mo na ba ang kontrol sa iyong buhay pinansyal simula ngayon? Ang hinaharap na pinapangarap mo ay magsisimula na ngayon sa mga simpleng desisyon ginawa ng may katapangan at pangmatagalang pananaw. Kung ang nilalamang ito ay gumising sa iyo, nakonektado sa iyong katotohanan at nagbigay sa iyo ng spark, samantalahin ang pagkakataong mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito kasama namin. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na kayamanan ay hindi ipinanganak mula sa kung gaano kalaki ang iyong kinikita, ngunit mula sa kung gaano kalaki ang iyong natutunan, ilapat at umunlad.